Tila hindi na nga mga idol na uubusan ng isyu at mga kontrobersyal itong ating VP Sara Duterte matapos ngang lumutang nga mga idol ang di umano'y kanyang pinakasalan noong 2017 at kapwa babae pa ang nagpakilalang ito. At sa dinami-rami nga mga idol na naglabasang mga issue patungkol sa VP Sara Duterte ay ito talaga ang pumukaw ng ating mga atensyon na kung saan ay may noong nagpakilala na isang babae na idumano ay pinakasalan siya ni VP Sara Duterte. At ang mga balitang ito nga mga idol ay nagkalat na saan mang sulok ng social media at marami nga ang hindi makapaniwala sa mga ganitong klaseng pangyayari na ginawa di umano ni VP Sara Duterte. Maalala natin mga idol na inamin na mismo ni VP Sara Duterte na siya ay mayroong dalawang kasarian na kung saan nga mga idol minsan di umano ayon sa kanya siya ay mayroong pusong lalaki at minsan naman ay may pusong babae. At sinasabi pa nga niya mga idol na sa gender stereotyping ang sinasabi nila ang lalaki maikli ang buhok, ang babae mahaba ang buhok. Kaya po minsan nakikita ninyo maikli ang buhok ko, gusto ko po maging lalaki niyan. Pag ayaw ko na po maging lalaki, pinapahaba ko na po ang aking buhok. Ito ay tugon ni VP Sara Duterte. Kaya pala hindi na nakapagtataka mga idol na makikita natin si VP Sara Duterte na minsan ay nagpapakalbo at minsan ay napakaikli talaga ang kanyang buhok dahil ito pala ay ang kanyang totoong nararamdaman na kapag ayaw na niya maging babae ay nagpapagupit siya dahil gusto na niya di umanong maging lalaki. Subalit kapag ayaw na niyang maging lalaki ay pinapahaba niya agad ang kanyang buhok. Naayon pa nga mga idol kay VP Sara Duterte ay paanong hindi niya mamahalin ang LGBTQ ay siya mismo ay miyembro ng mga ito. Anong hindi ko pa mamahalin ang LGBT? LGBT din ako. Sa gender stereotyping, nakikita ninyo, maikli ang buhok ko. Gusto ko po maging lalaki niyan. Kapag ayaw ko na po maging lalaki, pinapahaba ko po ang aking buhok. Kung magkagayon nga mga idol ay marahil nga mayroong katotohanan ang sinasabi ng babaeng ito na kung saan nga mga idol di umano ay kasal sila ni VP Sara Duterte. Subalit ang labis na nakapagtataka mga idol ay kung bakit ngayon lamang lumutang ang babaeng ito at bakit ngayon lamang niya sinasabi ang mga bagay na ito na kung saan ay napakatagal na panahon na sila ay kinasal. At kung sakali nga mga idol na mayroong katotohanan ang mga sinabi ng babaeng ito, ano naman kaya ang masasabi ni Mans Carpio na kung saan ay asawa at legal na asawa ni VP Sara Duterte? Kung kaya't pakinggan naman natin nga mga idol ang babaeng ito at sa mga sinasabi niya na si VP Sara Duterte at siya di umano ay ikinasala. Panoorin at pakinggang mabuti mga idol ang mga sinasabi nito at kayo na ang umunawa at kayo na rin ang humusga kung mayroon bang katotohanan ang lahat ng ito. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Na kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And yun po. Something you should know on a Thursday. God bless you. Okay? Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Na kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And yun po. Kung sakali man mga idol na mayroong katotohanan ang isinawalat ng babaeng ito at kung totoo man nga mga idol ang mga pahayag niya, ay ano kaya ang masasabi ng taong bayan patungkol kay VP Sara Duterte? Sa dami-dami nga mga idol ng problema ngayon ng pamilyang Duterte ay bakit dumagdag pa ang babaeng ito na kung saan ay nagsasabi na siya at si Sara Duterte ay kasal. Ano kaya ang mararamdaman mga idol ni Mans Carpio na kung saan ay asawa ni VP Sara Duterte? Ano kaya
ang kanyang reaksyon patungkol dito. At kung kayo ang tatanungin mga idol, ano ang inyong opinyon patungkol sa isiniwalat ng babaeng ito? Naniniwala ba kayo na mayroong katotohanan ang lahat o naniniwala kayo na pawang kasinungalingan lamang ang mga isiniwalat ng babaeng ito? Ano ang inyong reaksyon mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.